Ngayon, ito hong kapahamakan ng tao, ito ho ay hindi ginugusto ng Diyos. Ang general principle ho at katuruan ng simbahan ay, at talaga naman sa banal na kasulatan, na ang sabi ni God, ayaw ko na mapahamak ang sino man. Ang gusto ko sila'y mabuhay. You're watching ETVN Philippines. Magandang umaga po, mga kapatid, ano po, at magandang buhay. Napakaganda ho ng buhay na dapat nating pangalagaan at huwag nating kakalimutan na ipagpasalamat ito sa tuwi na. Ano po? Ewan ko kung anong inyong initial prayer sa umaga. Ang akin ho ay, una ay thank you Lord for the gift of a new life. Buhay galing naman kay God. Thank you, Lord, for the gift of a new day. And thank you, Lord, for the gift of a good health. Wala, lahat ho yan is sa Diyos galing ho yan. Okay? So, pagpasalamat, unang dapat mamutawi sa ating mga labi, pasasalamat. Ano po? Ngayon, itong mga kabataan narito sa aking piling, ay gustong magpahayag ng kaunting katanungan tungkol sa ilang mga bagay na maaaring kapulutan ng kaalaman ng mga ibang kabataan pa rin at ng matatanda na rin. At tulad ng sasabi, tatanong mo, anong pangalan mo? Ako po si Miko. Miko. Okay, go ahead, Miko. Okay po. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Lolo Monsino. Yes, thank you. Isa po sa mga katanungan namin ngayon, ayon po kay Saint Alphonsus de Ligori, Yes. sabi niya po ay, those who pray will certainly be saved. Yung mga nagdadasal ay tiyak na maliligtas. Okay. Then, while those who do not pray will Yung be hindi damned nagdadasal or condemned. Opo. ay, Oo. ano ito? Will be damned or condemned. Ano sa Tagalog ang maliligtas, kaligtasan at Pahamak. mapahamak. Bueno, totoo yun. Ngayon, ito hong kapahamakan ng tao, ito ho ay hindi ginugusto ng Diyos. Ang general principle ho at katuruan ng simbahan ay, at talaga naman sa banal na kasulatan, na ang sabi ni God, ayaw ko na mapahamak ang sino man. Ang gusto ko sila'y mabuhay. Yun ho kasi siya ho ang lumikha ng buhay Hindi ho kamatayan. Ang kamatayan ho, sa totoo lang, yan ho ay bunga ng kasalanan. Wala hong kamatayan noon. Buhay ho. Kaya pumasok lang ang kamatayan ay nung magkasala ang ating unang mga magulang. Kaya ang gusto niya, tayong lahat ay mabuhay. At ang gusto niya, kung hindi lang mabuhay, na tayo'y kanyang makasama muli sa kanyang kaharian. Ibig sabihin, kaligtasan. Tayo kanya nilang, tayo kanyang mga anak. Ano po? Ngayon, bilang mga anak, alangan, babayaan ba ni God ang kanyang mga anak? No. Ang gusto ng magulang ay sila'y makasama
balang araw, pagkatapos ng buhay sa lupa, na sila'y makasama niya sa kanyang piling sa kalangitan. Wow! Beautiful. Ayun yung talaga magandang pamilya. Ano, happy-happy. Ay, Father, ay yung tanong mo, ay bakit, ay paano ho yun? Doon kailangan ng dasal, sabi ni Saint Alfonso. Ano ibig sabihin ng dasal? Yung kaugnayan mo kay God. Ay kung wala kang kaugnayan kay God at ayaw mo makipag-ugnayan kay God, na yun naman sa paraan ng pagdadasal at pananalangin, ay paano ka? Di malayo ka sa buhay, sa bukal ng buhay. Ay, ang bukal ng buhay is si God. Tapos, hindi ka lalapit kay God. At pwede mong gawin yun, pwede gawin ho ng tao yun. Kaya yun ang katuruan ng simbahan na tatlo ang ating pupuntahan. Pagkatapos ng ating buhay dito, yung langit, ano po, yun ang kaligtasan. Yung impyerno, yun ang kapahamakan. Pero may in-between doon, na hindi na natin tatalakayin, yung hindi pa, wala na sa lupa, pero wala pa rin sa langit, sapagkat yun naman ay mga taong, kumbagay, tinimbang, ngunit kulang. Kulang sa requirements. Kulang sa requirements. Kaya, hindi na muna natin pag-uusapan yun. Ang atin lang pag-uusapan, at yun ang tanong mo, ay yung langit, yung kaligtasan, at yung kaparusahan o kapahamakan. Ang kapahamakan ho ay hindi nilikha ng Diyos. Ang sabi ko sa inyo, ang nilikha ng Diyos ay kaligtasan. Ano yun ang kanyang kagustuhan. Ay bakit may mga tao mapapahamak? Yun ay bunga ng kanilang kagustuhan. Ang magdadala ho sa atin sa kapahamakan ay tayo rin. Hindi ho ang Diyos kailan. Hindi ho niya ninasa na tayo mapahamak. Ang mga taong napapahamak ay yung mga taong yun ang gusto na sila'y mapahamak. Na bakit nangyayari yun? Hindi sila makipag-ugnayan sa Diyos. Yun. Yun ang ibig sabihin ni Saint Alfonso. Yung hindi nagdadasal. Sapagkat, uulitin ko, ang ating kaugnayan sa Diyos ay sa pamagitan ng prayer is lifting up your heart and your mind to God. Being close to God. Being connected to God. At kapag ikaw ay connected to God, ikaw ay maliligtas. Ay wala kang tulong, wala kang connections kay God, saan ka pupunta? Di wala. Naalala ko yung, if you remember yung tawag dito, yung what? Yung istorya ng prodigal son. Nakukuha niyo yung prodigal son. Yun yung very, very, a classical example. Itong prodigal son na ito isa sa dalawang magkapatid. Ito yung bunso. Na hindi pa nga patay yung kanyang ama, hiningi na yung kanyang mana. Ganda. Ngayon, anong ginawa niya sa kanyang mana? Nilustay sa isang pariwarang buhay. Yun ang talagang napahamak. Bakit? Napahamak kasi umalis umalis sa bahay umalis sa kanyang tatay Yun ang ibig sabihin. Basta lumayo ka kay God, mapapahamak ka. Kaya maganda doon? Ang maganda, siya nakapag-isip nakapag-isip siya na, naku, bakit ba nagkaganito ako? Siya, pabalik ako sa ama. Yun. At sabihin ko sa kanya, wag mo na akong i-consider na isa sa iyong iyong anak. Yung alipin na lang. Ay, nung magbalik siya, restored. Natauhan siya, bumalik siya sa ama, and of course, the ama naman ay napaka-merciful. Pinatawad siya lahat. Magsasabi pa nga siya, nag-memorize pa siya ng kanyang pagsisisi, Ama, sabi ng ama, ay, no more like this. Okay, tinawagan agad yung kanyang mga alila, oy, bigyan niyo siya ng sandalyas, bigyan niyo siya ng singsing, inyo silang bigyan ng, of course, liliguan kasi mabaho siya. Ibig sabihin, ibinalik
binalik. Yun. So yun ho, huwag tayong lalayo kay God. At yun ang kahulugan ng lahat na kailangan natin ng Diyos sa ating kaligtasan. Amen. Amen. You're watching ETVN Philippines.